Lucia's POV. Oh, ayun! Sa wakas bumalik din. Palapit pa lang ako, iyon na kaagad ang narinig kong kataga mula kay Philip. Halatang may tama na siya ng alak dahil bulon na kong magsalita. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapailing. Lucio, bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa namin hinihintay dito. Huwag mong sabihin na tinulugan mo lang kami. Narinig ko namang sambit ni Melissa. Halatang tipsy na ito, lalo na at pasuray-suray na itong naglalakad pasalubong sa akin. Parang gusto kong buliyawan ng mga ito. Kung makaasta ngayon, akala mo hindi mga professional na tao. Sugapa pa din talaga pagdating sa alak at mga immature pa rin kung umasta. Sa bagay, katulad din pala ako sa kanila dati. Pero nagbago na ako ngayon. Lalo na at may isang Macy na sa buhay ko. Ipapatig ko na kayo sa mga driver namin. Kaagad kong bigkas pagkalapit ko sa kanila. Napansin ko pang akmang yaya po sa akin si Melissa, pero mabilis ako nakailag sa kanya. Simula ngayong gabi, iiwasan ko na talaga ang babaeng ito. Mahirap na, baka makarating na naman kay Macy ang ganitong eksena. At baka lalo lang ko malalagot. Uuwi na? Agad-agad? Bro, ang aga pa. Bigkas naman Hercules. Sa aming magkakaibigan, siya lang ang may malakas ang tolerance sa alak. Kumbagay, tumba na kaming lahat, siya nakatayo pa. Anong maaga? Late na at kailangan na maglipit na mga kasama namin dito sa bahay. Tsaka maagang darating sila mami at daddy. Alam niyo naman kung paano magalit sila mami kapag maabutan nila na magulo ang bahaging ito. Seryoso kong bigkas. Hay, buti pa nagbar na lang tayo. Ang pangit na ng ugali mo ngayon bro. Tinataboy mo na kami. Sabat naman ni Philip. Pinagtaasan ko lang ng kilay bago ako nagpasyang iwanan na sila. Mga security guards at driver na ang bahala sa kanila. Sanay naman na din sila sa mga ganitong eksena at kaya na nila itong i-handle. Inaantok na din kasi talaga ako. Mag-half bath pa ako dahil bala kong sa kwarto ni Macy matulog ngayong gabi. Tama, iyon ang pinakamainam na gawin lalo na at malaki talaga ang tampo niya sa akin. Good evening sir, nakaready na po ang dining area. Hindi pa po umuwi si Sir DJ at ayaw din kumain ni Ma'am Fantasia. Imporma sa akin ni Manang Petra nang makasalubong ko siya pagkapasok ko sa main door. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako umiling-iling. Hayaan mo sila kung ayaw nilang kumain. Pakiligpit na lang po ng mesa Manang. Kung ayaw nilang kumain, wag na po nating pilitin. Seryosong bigkas ko. Kayo po sir, hindi din po ba kayo kakain? Nagtatakang tanong ni Manang sa akin. Busog pa ako, pwede na kayong magligpit para maaga din kayo makapagpahinga. Seryoso kong sagot bago ako tuluyan naglakad paalis. Diretso kong tinahak ang hagdan at naglakad patungo sa aking kwarto para makaligo. Mabilis ang ligo lang naman ang ginawa ko. Pagkatapos noon, nagpalit lang ako ng puting t-shirt at shorts bago ako muling lumabas ng silid at tinahak ang daan patungo sa silid ni Macy. Katulad ng inaasahan ko, mahimbing pa rin siyang natutulog nang madatnan ko siya dito sa silid. Dahil sa pagod at antok, kaagad na din akong nahiga sa tabi niya. Tumagilid ako paharap sa kanya at sa ilang minuto na pagtitig ko sa kanyang inosenteng muka, kaagad na din naman akong dinalaw ng antok hanggang sa napahimbing na ako sa pagtulog. Nagising ako kinaumagahan sa galaw ng kusino sa tabi ko. Nang imulat ko ang aking mga mata, kaagad na tumambad sa paningin ko si Macy. Gising na siya at pilit niyang inaalis ang braso ko na nakapulupot sa kanyang katawan. Good morning. Mahina kong sambit. Anong oras na ba? Bakit ang aga niya naman yatang nagising ngayon? Anong nangyari? Bakit nandito ako sa silid na to? Nagtataka niyang bigkas. Imbis na sagutin niya ang pag-good morning ko sa kanya, ibang kataga naman ang lumabas sa bibig niya. Sa dating kwarto mo ikaw nakatulog kagabi, kaya binuhat kita at dinala dito. Seryoso kong bigkas at lalo ko pang hinigpitan ang pagkakayapo sa kanya. Kaya lang, naramdaman ko naman ang paghawak niya sa braso ko at pilit niya iyong inaalis sa katawan niya. Ano bang ginagawa mo? Pwede bang bitawan mo muna ako? Babangon na ako eh. Baka sa boses niya ang inis habang sinasabi ang katagang iyon, kaya hindi ko mapigilan ang mapakunotang noo. Galit ka pa rin ba? Hindi mo pa rin ba ako napapatawad sa nangyari kagabi? Seryosong tanong ko sa kanya. Kaagad niya naman akong pinagtaasan ng kilay. Hindi ako galit. Nakakatuwa ka nga eh. Dahil pagkatapos mo makipaglandian sa feeling perfect na babaeng yun, nagawa mo pa talagang lumapit-lapit sa akin.
Naiinis niyang sagot na siyang labis kong ikinagulat. Mukhang masama yata ang gising na mahal ko ah. Mainit ka agad ang ulo eh. Missy, mahal, kagabi pang issue na yan. Pwede bang huwag ka nang magalit? Bati na tayo, please. Nakikiusap kong bigkas. Napansin kong inirapan niya lang ako at walang sabi-sabing buong puwersa niyang tinanggal ang braso ko na nakapulupot sa katawan niya. At walang sabi-sabing mabilis na bumangon at bumaba ng kama. Wala na akong choice kundi ang bumangon na lang din. Wala eh. Nagising ang mahal ko na mainit pa rin ang ulo. Kaya dapat ko siyang aluin. Baka kung saan pa mapunta ang init ng ulo niya kung hindi ko kaagad siya mapakalma. Missy, please, huwag ganito. Sorry na sa nangyari kagabi. Hindi na ako uulit. Promise. Nakikiusap kong bigkas. Hindi ko alam kung kailan pa ako natutong makiusap ng ganito sa isang babae. Pero lahat gagawin ko para mawala lang ang galit niya sa akin. Mahal ko eh. Sobrang mahal na mahal ko siya. At hindi pala nakakakilig ang ganitong eksena. Mahirap palang galitin ang babaeng kagaya ni Macy. Medyo mahirap yata siyang suyuin. Macy's POV. Ang alam ko sa kwarto naming dalawa ni Manang Petra ako nakatulog kagabi. Pero hindi ko maiwasan na magulat nang magising ako na nasa ibang silid na ako. Nasa silid kung saan naramdaman kong hindi lang ako nag-iisa sa kama. May kasama ako at nang mapabaling ang tingin ko sa gawin niya, ay kaagad na tumambad sa paningin ko ang nahihimbing na sa pagtulog na si Lucio. Hindi ko mapigilan ang mapasimangot. Talagang nagawa niya pang tumabi sa akin sa pagtulog sa kabila ng nagawa niyang kasalanan kagabi. Akala niya siguro makakalimutan ko ng basta-basta yon. Hindi no, masama pa rin ang loob ko sa kanya. Pagkatapos niya makipaglandian kay Melissa, siya pa talaga ang una kong masilayan ngayong umaga. Kaya lang, kahit na malaki ang tampo ko sa kanya, hindi ko pa rin mapigilan ang mapatitig sa gwapo niyang muka. In fairness ha, kahit naman may kasalanan siya sa akin, hindi pa rin mawawala ang katotohanan na mahal ko siya. Kung tutuusin, magkatabi lang naman silang dalawa ni Melissa kahapon. Wala naman siyang ginagawang masama, kaya lang, hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng pagsiselos. Sa araw-araw na nagdaan, ramdam ko din naman ang pagmamahal at pag-aalaga niya sa akin. Sa kakatitig ko kay Lucio ngayon, parang may kung sino ang nag-uutos sa akin na haplusin ang kanyang pisngi. Sa sobrang himbing ng pagtulog niya ngayon, para bang napakabait niya. Tsaka, paano ba ako nakarating sa room na ito? Binuhat niya ba ako? Bakit hindi ako nagising? Good morning. Maaga pa may Macy. Tulog muna tayo. Nag-uumpisa na nga sana akong mag-enjoy sa paghaplos sa kanyang pisngi nang bigla siyang nagsalita. Hindi ko tuloy maiwasan na magulat at pasimpleng tinanggal ang kamay ko sa pisngi niya. Shocks talaga. Naramdaman niya kaya ang ginawa ko? Sana hindi, kasi nakakahiya talaga. Baka kung anong isipin niya sa akin. Kagabi, todo tampo pa naman ako sa kanya. Tapos ngayon may pahaplos-haplos pa akong nalalaman sa pisngi niya? Hindi ako marupok, no? Ayaw kong maging marupok. Anong good sa morning? Bakit ka ba nakalingkis sa akin? Alis ka nga dyan, babangon na ako eh. Kunwaring naiinis kong bigkas na sinabayan ko pa ng pagpiglas. Wala lang, parang type ko yatang magpa-hard to get ngayon. Gusto ko din sukatin kung hanggang saan ang pagsisisi niya sa nagawa niyang pagkakamali sa akin kagabi. Pagkakamali? Meron ba talaga? Parang wala naman yata. Tsaka paano nga ba naging mali kung nakaupo siya sa isang mesa, nakatabi ang babaeng dati niyang kafling? Pero hindi eh, sobrang nagselos ako. Kaya talagang may something pa talaga sigurong dalawa ng Melissa na yon. Heist, ang gulo ng isipan ko. Parang kailangan ko na yatang maghinay-hinay sa pag-aaral ko. Dahil feeling ko, naapektuhan na din ang emosyon ko. Galit ka pa rin ba? Ano bang pwede kong gawin para mawala ng galit mo sa akin? Hindi ko sinasadya. Promise, hindi na talaga mauulit yun. Narinig kong bigkas niya. Dali-dali na akong bumaba ng kama para makalayo sa kanya. Mabilis lang naman magpatawad, pero gusto ko siya bigyan ng leksyon. Pinaiyak niya kaya ako. Sinaktan niya ang damdamin ko. At kapag patawarin ko siya kaagad ngayon, baka isipin niya ayos lang. Baka uulit-ulitin niya lang ang mga ginawa niya. May klase pa ako ngayon. Pwede po bang lumabas ka na muna ng silid na to? Seryoso kong bigkas sa kanya. Napansin ko naman ang kaagad na paglamlam ng mga mata niya na akala mo lungkot na lungkot siya sa mga nangyari. No, hindi ako lalabas dito hanggat hindi mo sinasabi na napatawad mo na ako. Seryoso niya namang sagot sa akin.
Kung ayaw mong lumabas, babalik na lang pala ako sa kwarto namin ni Manang Petra. Naiinis kong sagot sa kanya. Akmang maglalakad na sana ako patungo sa pintuan ng silid, pero naging maagap siyang bumaba ng kama at mabilis akong nilapitan. Hindi pa nga ako nakahuma nang mula sa likuran ko, naramdaman ko ang pagyapos niya sa akin. Hindi tuloy ako makakilos. Noah! Please, huwag kang lumabas dito sa silid habang hindi pa tayo nagkakabati. Mahina niyang sambit. Ramdam ko din ang lakas ng kabog ng dibdib niya, kaya hindi ko mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Ano bang ginagawa mo, Lucio? Bitaw nga, para ka namang bata eh. Kunwari naiinis kong bigkas. Shit, bakit ganito siya? Gusto ko pa naman sanang ipakita sa kanya na nagtatampo pa rin ako. Pero kapag ganito ang mga galawan niya, parang hindi ko yata siya kayang tiisin. Ang sweet niya kasi talaga eh. Sorry na, May Macy. Please, bati na tayo. Huwag ka nang magalit sa akin oh. Mahina niyang sambit. Ramdam ko sa boses niya ang pakikiusap, kaya pigil ko ang sarili ko na mapangiti. Feeling ko talaga nagsasayang lang ako ng luha kagabi, na talagang mahal naman ako nitong si Lucio. Kaya lang, hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Hay, marupok na ba ako kapag patawarin ko kaagad siya? Paano kung babalik ulit si Melissa at maulit-ulit ang nakita ko kagabi? Bitaw na nga kasi! Saturday ngayon at maaga darating si Teacher Rhoda. Ginamit ko na ang pinakaseryoso kong boses para makinig siya sa akin, pero mukhang walang epekto. Patuloy pa rin siya na nakayapos sa akin at mukhang wala talaga siyang balak na pakawalan ako. No, ika-cancel ko ang klase mo ngayong araw. Sasama ka sa akin sa opisina. Mahina niyang sambit na labis kong ikinagulat. Mabilis akong kumawala sa pagkakayapos niya at gulat siyang hinarap. Hindi pwede. Bawal ang absent. Sayang ang araw. Bulalas ko habang seryoso ko siyang tinitigan. Lalong hindi pwede na hindi ka sumama sa akin sa opisina ko. Seryoso niyang bigkas. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng kaba. Sinagad ko bang pasensya niya? Nakikita ko din kasi ang inis sa kanyang mukha ngayon eh. Okay, fine. Pinapatawad na kita. Bati na tayo. Malamig kong bigkas at akmang aalis na sana ako sa harapan niya, pero magaan niya naman akong hinawakan sa aking kamay. Hindi ko naman naramdaman ang sinseridad ng pagpapatawad mo, kaya hindi na din magbabago ang desisyon ko. Sasama ka sa akin sa opisina, and that is final. Seryoso niyang bigkas. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Talagang desidido siya na isama ko sa opisina niya? Ano naman ang gagawin ko doon? Babantayan siya? Heist, mukhang naubos ko nga yata ang pasensya niya eh. Talagang cancelled ang klase ko ngayong araw dahil hindi talaga ako tinigilan itong si Lucio na hindi isama sa opisina niya. Hindi ko alam kung parusa ba to dahil sa ginawa ko kaninang umaga or baka naman trip niya lang. Hindi ka pa ba talaga nagugutom? Hindi ka kumain kanina. Galit ka nga talaga siguro sa akin. Narinig kong muling bigkas niya. Kunwari wala akong narinig at itinuon ko ang paningin ko sa labas ng bintana ng sasakyan. Papanindigan ko talagang paggagalit-galitan ko. Bahala siya. Nandito na lang din kami sa ganitong sitwasyon, kaya lulubos-lubusin ko na. Parang masarap din pala sa feeling na sinusuyo niya ako ngayon. Macy, kausapin mo naman ako. Please. Mahina niyang sambit. Naramdaman ko pa nga ang paghawak niya sa kamay ko, pero walang epekto pa rin yun sa akin. Pilit ko pa rin ang sarili ko na deadmahin siya. Makikipagbati naman talaga ako sa kanya, pero susukatin ko muna kung hanggang saan ang pagsisisi at pasensya niya. Tahimik lang akong nakamasid sa labas ng bintana sa buong biyahe namin. Kating-kati na din ang dila ko na tanungin sana siya kung bakit may pasok siya ngayong araw, gayong Sabado naman ngayon. Pero dahil gusto kong panindigan ng galit-galitan ko, mamaya na lang siguro ako magtatanong. Para naman mas effective ang kunwaring galit-galitan ko. Pagdating sa kanyang opisina, nadaanan pa namin ang kanyang sekretary na abala na sa harap ng computer. Binati niya naman ang pagdating namin ni Lucio, pero tanging ngiti lang ang naging sagot ko. Tapos diretso na kami sa loob ng opisina. At kaagad namang naupo si Lucio sa kanyang swivel chair, samantalang ako naman ay naupo sa sofa at inilabas ang aking cellphone. Mukhang may importanteng trabaho na gagawin ngayong araw si Lucio. Sa pagkaupo niya kasi sa swivel chair niya na nahimik na din siya. Naging abala na din siya sa harap ng kanyang computer, kaya naman hinayaan ko na lang yon. Yun nga lang,
Hindi pa nga nagiinit ang puwet ko sa pagkakaupo nang pumasok ang kanyang sekretary na may dalang paper bag na kung hindi ako maaaring magkamali, mga pagkain ang laman niyon. Sir, heto na po ang mga pagkain na pinabili niyo. Narinig ko pang sambit ni Miss Secretary. Okay, pakilagay na lang dyan sa table and pwede ka nang lumabas. Seryosong sagot ni Lucio. Kaagad namang tumalima si Miss Secretary at sa mismong harapan ko pa talaga inilapag ang naturang mga pagkain. At pagkatapos nun, mabilis na din siyang lumabas. Dahil hindi nga pala ako kumain kanina bago kami umalis ng bahay, lalo tuloy ako nakaramdam ng gutom. Sino ba naman ang hindi magugutom kung ganitong nakakaamoy ka ng aroma ng mga pagkain na nasa loob ng paper bag? May kasama ding cold drinks. Double chocolate frap yata yon. Shit, lalo yata ako nagutom ah. Wala sa sariling napasulyap ako kay Lucio. At nang mapansin ko na abala pa rin siya sa kanyang computer, hindi ko mapigilan ang mapasimangot. Para kanino kaya itong mga pagkain na nasa harapan ko? Hindi niya malang inalok sa akin. Gayong alam niya naman na hindi ako kumain kanina. Heist, bakit feeling ko natitiis niya na ako ngayon? Matutunaw ng frap eh. Gusto ko nang tikman. Bigla din tuloy ako ngayon nakakaramdam ng pagkauhaw. Gutom ka na ba? Hindi ko mapigilan ang mapapitlag sa gulat nang bigla siyang magsalita. Dahil gutom na nga naman ako, kaagad akong tumango. Para sa akin ba to? Patay mali siya kung tanong sa kanya. Napansin kong huminto ito sa kanyang ginagawa sa harap ng computer. Sabay sandal sa swivel chair at tumitig sa akin. Para kanino ba yan? Sino bang hindi kumain kanina bago tayo umalis? Seryosong sagot niya. So, sa akin nga to. Naku, thank you. Ngiting-ngiti kong sagot sa kanya. Akmang uumpisan ko na sanang kalkalin ng iba pang laman ng paper bag, pero natigil din ang bigla siyang nagsalita. Hep hep hep, kung gusto mo kumain, dito ka. Seryosong bigkas niya. Kaagad ko naman nakuha ang ibig niyang sabihin, kaya dinampot ko na ang paper bag at mabilis na naglakad palapit sa kanya. Baka gusto niya din kumain. Sige na nga, gutom na din ako eh. Pwede naman kami magsabay sa pagkain kung gusto niya talaga. Medyo marami din naman itong pagkain. Pagkalabag ko ng paper bag sa table niya, siya na din ang kusang naglabas ng mga pagkain mula sa loob. Galing iyon sa isang sikat na coffee or restaurant shop at hindi ko mapigilin ang matakam nang bumungad sa paningin ko ang mga pagkain. Pancake at sandwich ang laman sa loob. May napansin din akong iba pang klaseng pagkain. Masasarap na pagkain para sa breakfast. Ang galing, lalo akong nagutom at akmang hihilahin ko na sana ang upuan sa harap ng table niya nang bigla ulit siyang nagsalita. Ano ginagawa mo? Dito ka maupo. Maotoridad niyang bigkas. Gulat naman akong napatitig sa kanya. Hindi ko kasi gets kung anong ibig niyang sabihin. Saan? Nagtataka kong tanong. Napansin ko pa nga ang pagguhit ng pilyong ngiti sa labi nito, sabay senyas na lumapit pa daw ako sa kanya. Dahil gutom na talaga, wala na din akong choice kundi pagbigyan siya. Wala namang mawawala kung pagbibigyan ko siya. Kaya lang pagkalapit ko sa kanya, nagulat na lang ako nang bigla niya na lang akong hilahin at diretso kong napaupo sa kanyang kandungan. Lucio, ano ba? Dito talaga? Mabigat ako eh. Reklamo ko sa kanya at akmang tatayo sana ako para makaalis sa kandungan niya pero mas maagap siya. Bigla ba naman akong niyapos na akala mo wala na talaga siyang balak na pakawalan ako? Akala ko ba nagugutom ka? Pwede ka nang kumain, may Macy. Narinig kong bigas niya na para bang wala lang sa kanya itong kalagayan namin ngayon. Heist, pasaway talaga. Feeling ko ginawa niya lang pain ang mga pagkain na nasa harapan ko para masunod ang nais niya. Kakain? Sa palagay niya kaya makakakain ako sa ganitong klaseng sitwasyon? Nakakandung ako sa kanya at nakapulupot naman ang dalawa niyang braso sa bewang ko. Lucio, pwede bang sa upuan na lang ako? Baka kasi mabigat ako eh. Mahina kong sambit. Oo, nakakatabi ko siya sa kama minsan kapag natutulog kami. Pero itong kandong portion ay bago sa akin. Hindi ako sanay. Bakit? Hindi ka pa ba nakaupo ngayon? Sige na, kumain ka na. Hindi na masarap ang mga pagkain na yan kapag malamig na. Seryoso niyang bigkas. Hindi nga ako makakakain eh kapag ganito. Hindi ko kaya. Mahina kong sambit. Well, kayanin mo. Sa dami na ginawa ko kaninang trabaho, sobrang napagod talaga ako. At ikaw lang ang makakawala nun, may Macy. Mahina niyang sambit. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko.
Tsaka ano daw? Napagod siya? Paanong mapapagod siya eh? Halos 1 oras pa lang naman siyang nakaharap sa computer. Tsaka kung pagod talaga siya, hindi niya ako kakandungin na ganito. Heist, sure ako na naglalambing na naman siguro siya. Sige na nga, bahala na siya. Gusto niya akong kandungin habang kumakain? Bahala siya. Sino bang mahihirapan sa aming dalawa? Dahil sa naramdaman kong gutom, wala na akong choice kundi ang ituon ang buong atensyon sa mga pagkain na nasa harapan ko. Paminsan-minsan naglalambing siya sa akin. Nasubuan ko daw siya. Nakaagad ko namang pinagbigyan. Ang ending, bago naubos ang mga pagkain na nasa harapan ko, bati na ulit kami. Kakaiba din talagang nagagawa kapag busog ka. Biglang naglaho lahat ng tampo na nararamdaman ko sa katawan ko at napalitan iyon ng tuwa. Kalahating araw lang naman nagstay si Lucio sa opisina at before lunch, niyaya niya na akong lumabas. Iyon nga lang, nagulat ako nang imbis na uuwi na kami ng bahay, sa ibang lugar naman niya ako dinala. Anong ginagawa natin dito? Nagtataka kong tanong sa kanya. Bigla na lang kasi kaming tumigil sa isang malaki at malawak na lupain. Wala nga akong ibang nakikita kundi puro damo at ilang mga puno. Ano sa tingin mo? Maganda ba? Ngiting-ngiti niyang tanong sa akin. Muli kong inilibot ang paningin ko sa paligid at hindi ko naman malaman kung tatango o iiling ba ako. Ano kayang ikinaganda ng lugar na to? Oo, medyo malamig ang atmosfera ng nasabing lugar compare sa bahay nila sa Maynila. Maliban sa mga puno at damo, may nakikita din akong mga magaganda at malalaking bahay. Pero para bang magkagalit sila. Ang layo kasi ng agwat sa isa't isa eh. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit dito ako dinala ni Lucio. Dito natin itatayo magiging tirahan natin. Nakangiti niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Nanlalaki ang mga matang tumitig ako sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan kong tanong. Sabi ko, dito natin itatayo ang dream house natin. Nakangiti niyang bigkas habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa akin. Of course, gayon pa lang, kailangan na natin planuhin ang future natin. Kaya naman bala ko na kaagad paumpisa ng pagtatayo ng ating tirahan. Muli niyang bigkas habang kitang-kita ko ang tuwa sa kanyang muka. Hindi ko naman malaman kung ano ang sasabihin ko. Wala akong masabi. Pakiramdam ko biglang nablangko ang isipan ko. Dahil hindi ko talaga akalain na ganito pala kaseryoso si Lucio sa relasyon. Kaya siguro pinilit niya akong sumama sa kanya. Dahil gusto niya akong dalhin sa lugar na to. Ang lugar kung saan itatayo namin ang magiging tirahan namin. Well, hindi ka na nakapagsalita dyan. Don't tell me na na-surprise talaga kita. Natatawa niyang bigkas. Hindi ko na napigilan pa ang pagguhit ng ngiti sa labi ko. Talaga ba? Talaga bang dito itatayo magiging bahay natin? Hindi ka ba nagbibiro? Nangiyak-ngiyak kong bigkas. Macy, ngayon pa lang, gusto ko nang planuhin ang lahat-lahat sa atin. Excited na akong maging asawa ka, kaya naman itatayo ko sa lupa na yan ang pinakamagandang bahay. Nakangiti niyang bigkas. Hindi ko tuloy mapigilan ang maluha dahil sa sinabi niya. Mahal kita, mahal na mahal kita. At lahat gagawin ko, maibigay ko lang ang lahat ng gusto mo. Muli niyang bigkas kasabay ng paghawak niya sa kamay ko at dinala niya iyon sa kanyang bibig at hinalikan. Mahal na mahal din naman kita, Lucio. Salamat. Akala ko talaga dati wala nang pag-asang buhay ko. Akala ko talaga dati hindi na ako makakaahon pa sa malungkot kong nakaraan. Maraming salamat dahil hindi mo lang ako iniligtas mula sa kapahamakan, kundi minahal mo din ako. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya ngayon. Mahina kong sambit. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Wala sa sariling mahigpit akong napayakap sa kanya. Sa lahat ng effort at pagmamahal na ipinapakita niya sa akin ngayon, dapat lang talaga na ibigay ko din sa kanya ang buong puso kong pagmamahal at tiwala. Maswerte pa rin talaga ako dahil may isang Lucio na handa akong protektahan at mahalin ng buong puso.